Good morning mga pangit. So, inbox tayo. Meron ako dalawang bait casting reel dito. Isang Abu Garcia na Black Max 4 at saka casting ng Speed Demon Elite. So, pareho silang bait casting reel. Hindi pa sila nagagamit pareho. Ngayon lang, kakabukas ko lang, kakadating lang nila. Bakit bait caster? So, yung mga nauna kong reel, spinning reel ang ginagamit ko. Pero nag-switch ako sa bait caster. Number one, mas magaan. Mas magaan siyang gamitin. Although medyo complicated kasi kailangan mo i-adjust yung spool tension, yung brake, every time magpapalit ka ng lure from say 5 grams to 30 grams or 30 grams to 5 grams, kailangan mo mag-adjust ng setting. Kailangan mo siyang i-fine-tune para maiwasan ng burn nesting. Although medyo komplikado siyang gamitin, pagka naman nasanay ka na, magdali lang. Hindi naman siya ganun kahirap na once na makuha mo na yung tamang setting. Minimize na yung bird's nest. Hindi siya maiiwasan, mangyayari siya. Pero baitcaster kasi yun nga, ang gusto ko sa kanya, meron kang pinakalikot, hindi katulad ng spinning reel na grab and go, magpalit ka ng lure from mabigat to magaan or vice versa. Yun na, wala ka nang kakalikutin. Sa baitcaster kasi medyo kailangan mo i-fine tune. Ito tayo dito sa Speed Demon. So, ito yung casting na Speed Demon Elite. Hindi ko lang yung size niya, pero ang line capacity niya is sa 0.60 millimeters, 460 meters yung kaya niyang ikarga dito. Hindi ako tumitingin din sa braking strength kasi yung braking strength nag-iiba-iba siya depende sa brand. Like yung Daiwa J-Braid, diba? Daiwa J-Braid meron siyang 0.35 millimeters, pero ang braking strength niya is 80 pounds. Kung sa iba, yung 80 pounds niya siguro mga nasa 0.50 millimeters or 0.45. Yan, depende sa brand. So, ang tinitingnan ko talaga is yung line diameter or yung line thickness. So, ito nga, 460 meters sa 60 millimeter na braid. Ang ikakagit ko dito is yung C-Night Monster na 8 strands. So, never ko pa rin nagamit yung C-Night Monster. Ngayon ko pa lang din siya gagamitin. So, dito ko siya ikakagit. So, yung spool tension knob niya, tactile. Maririnig mo pag na-adjust tayo. Ewan ko kung naririnig mo, pero tactile siya. Naririnig mo pag nag-a-adjust ka. Yung drag niya, max drag niya is 17 pounds. So, walang tunog pagka yung, hindi mo siya maririnig pag nag-drag. So, say, may lumalaban na isla. Tahimik lang siya, hindi mo siya maririnig katulad ng sa mga ibang reel na may clicking sound pagka humihila yung spool. So dito wala, tahimik lang siya. Ang tactile is yung star drag. So yan. Kung gusto ng star drag, tactile din siya. So meron, maano mo yung fine adjustments. Tapos yung brake niya andito. So ito yung brake. Tactile din. Ako kung naririnig mo. So yan. Tapos pag bubuksan mo siya, kung sinatanggalin yung spool, ito, yung lever or yung notch. So, baba mo lang, matatanggal mo yung spool. Tapos, balik mo lang ulit. Yan, yun na yun.
gagawa nila ulit ako ng panibagong video pagka na water test or na field test ko na to. Next is yung Abu Garcia na Black Box 4. Ito siya. Specs niya is 15 pounds max drag. Tapos 0.29mm 145 meters. Ang ilalagay ko naman line dito is yung C-Night Monster na 9 strand. Tapos, ayan. So, same. Walang clicking sound pagka nagda-drag siya. Star drag, tactile. Ayan, yung star drag. So, maririnig naman yung ano. And then, full tension knob, tactile din siya. Ayan. And then yung brake. Ito yung brake. Clicky siya. And then pag tatanggalin niya naman yung spool, meron siyang ano dito, ito. Itong red na to, hilahin mo, tapos yung twist mo pataas. Tatanggalin mo yung cover ng spool. Ayan siya. Pareho silang gumagamit ng magnetic brake. So, ganito rin yung brake ng casting. So, mas madali siyang gamitin for me. Kasi, andi dito sa labas yung brake adjustment. Hindi mo na kailangan buksan tong part na to para mag-adjust ng brake compared sa mga centrifugal brake. Usually pag centrifugal brake sa loob mo siya i-adjust, hindi dito sa labas. At least din sa mga nakikita ko. Ewan ko kung merong centrifugal brake na nasa labas yung adjustment. Haven't seen one pa. Same thing, hindi ko pa rin ito nagagamit. Siguro next na labas na namin, ito yung gagamitin ko. And then ipapartner ko siya dun sa Abu Garcia na Super Ascalon. Heavy. Yung isa dun sa U-Pro Demonize medium heavy. Hindi ako gumagamit ng medium light sa casting rod. Personally, nahihirapan ako mag-cast ng magaan. Ewan ko, hindi lang ako pinisiguro ako sanay. Kasi yung first rod na ginamit ko, Daiwa Tornado X medium light, ang lure weight niya is from 7 grams to 28 grams. Pero nagsimula talaga akong mag-cast using siguro mga 15 grams na lure. So mabibigat talaga. Nahirapan ako mag-cast na magaan. Anyway, so ito na lang muna. Gagawa nila ako ng panibagong video siguro pagka lumabas kami and i-field test ko tong dalawang to. Alright. So, hanggang sa susunod. See you mga pangit.